Patuloy na pinatitibay ng South Korea ang posisyon nito bilang isa sa pinakamalapit at pinaka-maaasahang katuwang ng Pilipinas sa larangan ng depensa, partikular na sa pagbuo ng mga barkong pandigma. Matapos ang matagumpay na paghahatid ng dalawang Jose Rizal class frigates, kasunod ng konstruksyon ng dalawang Miguel Malvar class guided missile frigates at 6 na Raja Sulaiman class offshore patrol vessels, mas naging malalim pa ang ugnayang pandepensa sa pagitan ng dalawang bansa nitong nakaraang dekada. Sa pinakahuling ulat mula sa industriya ng paggawa ng barko noong Setyembre 5, nakasaad na ang Hyundai Heavy Industries HHE at ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay nasa huling yugto na ng negosasyon para sa karagdagang dalawang frigate na may bigat na higit sa 3,000 tonelada. Kung walang magiging hindi inaasahang pagbabago, malaki ang posibilidad na mapirmahan ang kontrata bago matapos ang taon. Ang negosasyong ito ay itinuturing na kakaiba dahil hindi ito bahagi ng orihinal na plano sa ilalim ng Horizon 2 Modernization Program ng Pilipinas. Sa halip, ito ay biglaang lumitaw bilang isang hiwalay at agarang proyekto, isang patunay na mas pinaiigting ng bansa ang pagpapalakas ng kakayahang pandepensa sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng Horizon 2 program, nakatuon ang Philippine Navy sa pagpapalawak ng lakas ng dagat sa pamamagitan ng pagkuha ng mga barkong may kakayahang magpalipad ng misil, mga surface attack craft at mga shore-based missile systems. Samantala, sa Horizon 3 phase na paparating, nakapaloob na ang pagbili ng 2 diesel-electric submarines, isang malaking hakbang para sa kapabilidad ng hukbong dagat ng bansa. Gayunman, ang desisyon ng pamahalaan na agad magsagawa ng bagong proyekto para sa 2 frigate ay nagpapahiwatig ng muling pagsusuri sa mga kagyat na pangangailangan sa depensa. Ayon sa mga tagamasid ng industriya, ang mahabang panahon ng negosasyon ay senyales na maaaring naghahangad ang Manila ng isang mas modernong disenyo ng barko na hindi pa nito nagagamit dati, sa halip na simpleng pag-ulit ng Jose Rizal class design. Ang mga Jose Rizal class frigates na naihatid noong 2020 at 2021 ang kasalukuyang itinuturing na pinakabagong barko ng Philippine Navy. Mayroon itong mga modernong radar, sonar at missile systems na kapareho ng mga gamit ng Incheon class frigates ng South Korea. Ang pagdating ng 2 barkong ito ay nagbigay sa Pilipinas ng tunay na kakayahang pandigma sa karagatan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Simula noon na natiling pangunahing katuwang ng Pilipinas ang HHU Marine sa pagpapalawak ng puwersa ng hukbong dagat. Nakuha rin ng kumpanya ang kontrata para sa 6 na Raja Sulaiman class offshore patrol vessels na nakabatay sa HDP 2,200 plus design. Gayon din ang 2 Miguel Malvar class guided missile frigates. Ang mga proyektong ito ay nakatuon sa pagsasama-sama at modernisasyon ng fleet upang mapabuti ang interoperability, electronic warfare capability at survivability laban sa mga makabagong banta. Ipinapahiwatig ng mga eksperto na kung magtutuloy ang bagong kasunduan, malaki ang posibilidad na ang mga barkong ito ay magiging bagong klase ng frigate na may mas mataas na antas ng teknolohiya, kabilang na ang stealth design, vertical launch systems, VLS, at pinahusay na anti-submarine warfare, ASW systems. Ang ganitong modernisasyon ay maglalapit sa kakayahan ng Philippine Navy sa antas ng mga bansang tulad ng South Korea, Japan at Indonesia. Para sa South Korea, ang panibagong kasunduan ay magpapatibay sa posisyon nito bilang pangunahing defense exporter at maaasahang kasosyo sa Timog Silangang Asya. Ang mga kumpanyang tulad ng HHI Irish at Hanwha Ocean, dating DSME,
ay matagumpay ng nakapagbenta ng mga frigate, submarine at patrol vessel sa Indonesia, Thailand at Vietnam. Ang patuloy na pagtitiwala ng Pilipinas sa HH Empire ay patunay ng reputasyon ng Korea sa paggawa ng mga dekalidad at abot-kayang barkong pandigma na may kasamang mahusay na suporta at pagsasanay. Bukod sa mga kagamitan, sumasagisag din ang ugnayan sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad. Parehong nakaharap ang Pilipinas at South Korea sa mga hamon sa karagatan, partikular na ang kalayaan sa paglalayag, proteksyon ng eksklusibong sonang pang-ekonomiya at pagpapanatili ng katatagan sa Indo-Pacific region. Sa paglala ng mga insidente ng panghihimasok at gray zone activities sa West Philippine Sea, naging mas mahalaga kaysa dati ang mabilis na modernisasyon ng hukbong pandagat. Ang posibleng pagbili ng 2 bagong frigate mula sa HHE ay hindi lamang dagdag sa bilang ng mga barko ng bansa. Ito ay simbolo ng isang mas malalim na hakbang patungo sa isang makabagong, malayang at matatag na sandatahang lakas na handang ipagtanggol ang soberanya at kaligtasan ng Pilipinas sa karagatan.